Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Muli tayong nagkakatipon-tipon sa hapag ng Panginoon. Alam nyo, sa banal na misa, pinagsasaluhan natin, sama-sama nating tinatanggap ang katawan at dugo ni Kristo bilang pagkaing nagbibigay ng lakas, ng pag-asa, at ng kaligtasan. Tanungin nga po natin yung katabi natin, gutom ka na ba? Ba't parang sabihin nung katabi, huwag mo nang tanungin. Kaya pa kumukuluan siyang ko talaga. Gutom ka na ba? Bilang mga Pilipino daw, bukod sa pagiging Katoliko, may 3 mahalagang letter F sa atin. Faith, family, ano yung panghuli? Food. Faith, family, food. Minsan o madalas, nababaliktad yan. Nauuna yung food, family, saka yung faith. Kaya minsan tuloy, pati sa misa, dala-dala natin yan. Dumadating ka kapag magkukumunyon na. Kapag kakain na. Sa kainan, sa handaan ka lang magaling at magandang kasama. Isa kang dakilang food body. May mga ganyan tayong kasama, no? Ito masarap kasama to sa kainan eh. Kasi bukod sa nanlilibre, para yung aking mga sakristan dati, sila yung masarap isama sa kainan, lalo na kapag only rice. Ipanlalabang ko talaga sila. Paramihan. Pero mga kapatid, kung babalikan natin ang ating unang pagbasa ngayon, para sa Panginoon, ang piging na hinahanda ng Panginoon, ang kainan, ang handaan na laging hinahanda ng Panginoon ay hindi lang pagkaing papawi sa gutom ng kalamnan, sa uhaw ng lalamunan, kundi ang pagkaing magpapatahimik sa magulo mong isipan. Magpapagaan sa mabigat mong kalooban. Magliligtas sa naliligaw mong kaluluwa. Tulad ng sabi ni Saint Mother Teresa ng Calcutta, ang pinakamalalang kahirapan, hindi kakulangan ng pagkain, hindi kakulangan ng damit, hindi kakulangan ng tirahan lang. Sabi niya, ang pinakamalalang kahirapan, the greatest poverty, ay ang kakulangan ng maraming tao sa pagmamahal, sa pagkalinga, sa pagtanggap. The greatest poverty is not hunger, but to be unloved, unaccepted. Kaya kapag nagsisimba tayo mga kapatid, kagaya nito, ipinapaalala ng Diyos sa atin na kahit gaano pa kataas, kahit gaano pa kalayo ang marating mo sa buhay, kahit gaano pa kalaki, karami ang makuha at maipon mo sa buhay, siya at siya pa rin. Ang Diyos lang ang bubuo at kukumpleto sa buhay mo. Kaya ako nakakatuwa hong makarinig nung mga tao na sasabihin nila, Father, hindi kumpleto ang linggo ko nang hindi ako nakapagsisimba. Hindi kumpleto ang araw ko nang hindi ako nakakadaan sa simbahan. Hindi kumpleto ang araw ko nang hindi ako nakakapagrosaryo. Sa totoo lang ho, nakakamangha kapag nagpapakumpisal at sasabihin, isa sa mga kasalanan ko, hindi po ako nakapagrosaryo. Yung para sa kanila, big deal yun. Sa iyo ba, big deal pa rin na hindi ka nakakapagsimba?
O mas big deal kapag lumalampas ang isang linggo nang hindi ka nakakakain sa paborito mong restaurant, na hindi mo naiinom ang paborito mong kape. Pero yung hindi makapagsimba, okay lang yan. Huwag mo kalilimutan. Lagi kang magugutom at mauuhaw kapag hindi mo tinatanggap ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya naman mga kapatid, sa ating ebanghelyo, pinapaalala sa atin, lagi kang maging handang sumunod sa bawat imbitasyon ng Panginoon sa iyo. Katulad ng hari sa ebanghelyong binasa ni Father Robert. Katulad ng haring naghanda ng piging sa kasal ng kanyang anak na lalaki. At nagpadala siya ng mga taong mag-iimbita na pumunta sa kasalan ng kanyang anak. Mga kapatid, patuloy pa rin naghahanda ang Panginoon ng piging ng kanyang katawan at dugo sa banal na misa. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, lahat inimbitahan, mabuti at masama. Kaya walang dahilan na sasabihin mo, ayoko na magsimba, napakasama kong tao, lalo kang magsimba. Ayoko na magsimba, nahuhusgahan lang nila ako, lalo kang magsimba. Ayoko nang magsimba, ang dami kong problema, ay perfect. Lalo kang magsimba. Ang banal na misa, ang handaang ito ay hindi katulad ng handaan sa mundo. May pinipili, may kinikilingan, iba lang. Lahat tayo kasama sa handaan na ito. Lahat inaanyayahan. Lahat pinagbibigyan. Pero ang malungkot, hindi lahat nakakaalala. Hindi lahat nagpapahalaga sa oras na dapat ay una nating ibinibigay sa Kanya. Kaya ako, humahanga ako. Madalas kami ni Father Robert ang nagmimisa sa unang misa ng bawat araw. Humahanga po ako sa inyong mga nagbibigay ng inyong unang oras ng araw para sa Panginoon. Palakpakan natin ang bawat isa na nakakagawa niyan. Hindi madali yan. Pero sana, kaya kayo nagsisimba ng maaga, hindi dahil may lakad kayo mamaya, kundi dahil ito ang gusto ninyo. The first time of my day is for the Lord. Amen. Okay. Para sa pamilya yung trabaho mo. Para sa pamilya, kaya ka nagpapagod at nag-iipon, nagpupuyat. Hindi madaling mag-budget ng oras, Father. Maiintindihan naman ako ni Lord. Pero sana, huwag tayo makalimot na dahil sa Diyos, kaya buhay ka pa. Kaya may kalusugan ka. Kaya may trabaho ka. Kaya may kaginhawaan ka. Nung ako po ay nagpunta sa UAE nitong nagdaang 2 linggo para magmisyong Pilipino, magbigay ng retreat sa mga Pilipino, bukod sa misa at ang aking talk, ay ang pagkakataong makausap ko po yung mga kababayan natin. Mabilis ang kwento kung paano sila, bakit sila nagtrabaho, nag-abroad. Marami sa kanila, hindi dahil sa may kakilala kaya nakapag-abroad. Alam nyo, totoo ito. Kahit yung mga nagbabalik bayan, pumupunta dito, isa lang ang sasabihin nila, Father, malaki ang utang na loob ko sa Panginoong Jesus Nazareno, kaya ako nakapag-abroad. Sa araw na ito, October 15, samahan po ninyo akong pasalamatan ng Panginoon sa Kanyang pagbibigay sa akin ng sinasabi ni San Pablo sa 2 pagbasa.
mga taong sumusuporta, tumutulong, at ipinagpapasalamat ko. 42 years of being blessed by God and supported by the church. Nagpapasalamat ako sa awa ng Diyos, sa tulong ng mga tao. Sa buhay kong hindi perpekto, pero araw-araw nagsisikap maging mabuting tao. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, muli nating balikan ang maraming handaan sa buhay natin. Mga bagay, mga lugar na pansamantalang kabusugan, ng pansamantalang kaligayahan. Enjoy life, but make it right. Lagi nating tatandaan, masamang malipasan, pero masama ring masobrahan. Malipasan ng kabutihan, masobrahan sa kasamaan. Panginoon, hindi man ako karapat-dapat sa iyong handaan na magbigay ng iyong handa. Tulungan mo ako, linisin at laging baguhin na ikaw lang ang pagkaing kailangan. Ikaw lang ang pagkaing kaligtasan ng buhay namin. Amen.